Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, kami pa ay bumabati sa inyo ng pangkalahatang turo at aral ng ating relihiyon. Naway ang pagpapala at pasasalamat ay mapa sa inyong lahat. Sa mga nanonood sa amin sa pagkakataong ito, hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang magagandang pangalan at sa kanyang mga matataas na katangian na naway pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at naway malagpasan natin ang lahat ng mga nararanasan nating samot-saring mga pasakit at pagpapahirap sa ating buhay. Alhamdulillah mga kapatid sa panampalatayang Islam, tayo bilang manampalataya sa relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, samot-sari ng mga kaalaman, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Alam natin na ang kaalaman, ang mga makabagong pamamaraan ng teknolohiya upang papaano marating at maabot ng isang tao ang tagumpay ay napakarami at sadyang higit na napakarami na mga ulama natin, na mga taong maalam, lalong-lalo na partikular sa ating relihiyon. Ganon din, sa ganitong uri na mga pamamaraan, hindi nalingid din sa atin na napakarami ding mga bagay, napakarami ding mga karamdaman, napakaraming mga sakit ang dumadapo sa atin. Nandyan na yung mga sakit na sinasabi ng mga scholars natin na wala sa kapanahunan ng mga unang tao, ngunit sa kapanahunan natin ngayon ay nandito na po sa atin. Dinapuan na po tayo ng samot-saring mga karamdaman na wala sa kanilang panahon. Ito po ay hindi mapagkaila ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na partikular ang mga taong nagbabasa, partikular na ang mga taong nagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa relihiyong Islam. Ito ay mga bagay na hindi na itinago sa atin ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay hindi na bago sapagkat sinalaysay na ito noong una pang panahon sa panahon ni propeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Mga karamdaman na kung saan ano ba yung katayuan ng isang nagangalang nanampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano man ang kanyang gagawin upang sa ngayon ay makaharap niya ng matiwasay at makaharap niya ang mga samot-sari mga karamdaman na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Pakatandaan natin, ang mga taong nananampalataya at yung mga taong wala sa kanila ang Islam, wala sa kanila ang panampalatayang Islam, ay pare-parehas tayo sa tinatawag na pagdapo ng sakit na ito o di kaya ng karamdaman na ito. Halos magkaparehas tayo mga kapatid sa panampalatayang Islam, pati ng mga taong wala sa kanila ang panampalatayang Islam. Ang pinakaiba lamang at ang pinakamaganda lang, ang pinakamainam na sa atin na nangyayari mga kapatid, alhamdulillah, sa atin, alam ng bawat isa na manampalataya na may maganda at may mabuting maidudulot itong mga karamdaman na dumadapo sa atin. May mga kabutihang bagay na nangyayari at pinapahalagahan ng bawat isa na mga manampalataya. At ito yung nais nating pag-usapan, nais nating italakay sa panahong ito mga kapatid. Napakarami na, ika nga nabanggit natin, napakarami mga teknolohiya ang nagsisilabasan sa panahon natin ngayon. Ganun pa man, napakarami din mga karamdaman na siyang nabanggit din natin na wala sa kapanahunan noong mga unang panahon. Ang ating relihiyon, alhamdulillah, sa tinuro sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa binabanggit niya na sa atin, paano ba natin ihaharapin, paano natin pakikitunguhan ang mga problemang kinakaharap natin ngayon. Unang-una mga kapatid, ang mga maibubuting dulot ng mga karamdaman na ito ay walang pagsasabi natin o di kaya walang pasubali na may mga kabutihang dulot. May mga kagandahang dulot, may mga magagandang
may dudulot sa atin. Unang-una, tinuturuan tayo ng mga karamdamang ito mga kapatid patungkol sa pinakamahalagang uri ng relihiyon na kung saan kinakailangan ng bawat isa. Ang unang-una rito ay tinuturo sa atin ay ang as-sabr. Ang as-sabr, kalakip nito yung tinatawag na ihtisab. Ang sabar, sa wikang Tagalog na sinasabi natin, ito ay ang pagtitiis, ang malawakang pagtanggap, ang maluwag na pagtanggap na ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtanggap na kung saan tinitiis natin ang mga bagay nito siya na dumarating at dumadapo sa ating mga karamdaman. At kalakip nito yung tinatawag na ihtisab, ang paghahangad na mayroon siyang nakalaang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang binabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, sadyang sabi ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam, sadyang kamangha-mangha ang kalagayan ng mga mananampalataya. Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa la yakunu dhalika illa 'alal mu'min. Sabi ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam sa kanyang salaysay, sadyang kamangha-mangha ang kalagayan, ang katayuan ng isang nagangalang may pananampalataya kay Allah. Inna amrahu kullahu khair. Ang lahat ng mga bagay na dumarating sa kanya, ito ay pawang mabubuti, subhanallah. Ito ay pawang may magandang dulot sa kanya. At ito ay ipinaliwanag sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, la yakunu dhalika illa 'alal mu'min. At walang sino mang makakagawa nito, ang walang sino man nagmamay-ari nito kundi maliban sa may pananampalataya kay Allah. Ang pagkakaiba natin mga kapatid, kapag may pananampalataya ang isang nangangalang Muslim, may pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang nilalang ay kakaiba siya sa mga hindi mananampalataya. Bakit? Ang tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag may dumating sa kanya na kaginhawahan, may dumating sa kanya na magagandang bagay na nangyayari sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, mga ari-arian na dumarating sa kanya, na siyang hinahangad niya, na siyang matagal niya ng pinangarap at darating ito sa kanya at matatamasa na ito, ang isang mananampalataya, bilang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, syakara, siya ay magpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itataas niya ang kanyang dalawang kamay at siya ay magsasabing alhamdulillah. Babanggitin niya ang alhamdulillah, papuri at pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, fakana khairan lah. At ang kabutihang ito, ang kaginhawahang ito, ang kasaganaang ito ay siyang makakabuti pa sa kanya. Subhanallah. Tingnan niyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, taong nabiyayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magagandang bagay, ng kaginhawahan, ng kasaganaan. Pabor para sa kanya na matatanggap niya ito, at pagkatapos may kalakip siyang pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo pa itong daragdagan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga biyayang kanyang tinatamasa. La in syakartum, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na kasulatan, la in syakartum la azidannakum. Idh ta'adhana rabbukum, sabi ni propeta, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, idineklara ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, in syakartum, kapag kayo'y nagpasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa inyo, la azidannakum, tunay ngang dadagdagan ko pa sa inyo mga biyayang ito. May karagdagang biyaya pa para sa mga taong may pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanya, bagay na kabutihan, bagay na mga mabubuti. Ngunit dito natin na-determine, dito natin nakikita na kapag ang dumating naman sa kanya is mga masasama, bagay na siyang hindi niya hiniling kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagay na nagpapakupkup ka siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi darating sa kanya ito. Ngunit bilang qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala, na-decree sa kanya ni Allah ta'ala na ito ay bababa, na ito ay sasapit sa kanya, ito ay dadapo sa kanya,
Ang sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, wa in asabathu darra, at kapag dumating naman sa kanya yung mga bagay na kinamumuhian niya, bagay niya hindi niya gusto, bagay niya hindi niya hinangad, dumating sa kanya mga bagay na yon, ang sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sabara, siya ay magtitiis, fakana khairan lahu, ito ay makabubuti para sa kanya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang mga karamdaman o di kaya ang mga bala, ang sinasabi natin, ang mga pagsubok na ito na binababa ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinuturuan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala unang-una kung paano tayo magkaroon ng pagtitiis. Leksyon at aral ito na binigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon nga kay Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pa sa kanyang mga salaysay sa banal na Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na kasulatan, lanabluwannakum, tunay ngang susubukan namin kayo o aking mga alipin, bishayin, katiting lamang, mga pangkaraniwang bagay na pagsubok na ibibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Itong buhay natin dito sa mundo, mga kapatid, tandaan natin, ay punong-puno ito ng pagsubok. Punong-puno ito ng pagsubok upang sa gayon makita at alam niya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaalaman na sadyang napakalalim, sa kanyang kaalaman na napakadakila. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit upang magkaroon siya ng ebidensya, magkaroon ng tamang paghahangad na sino man ang nagsasabing totoo siya sa kanyang sinasabi, tapat siya sa kanyang sinasabi na siya ay naniniwala at nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju', susubukan namin kayo, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga pangkaraniwang bagay, gaya na lamang ng mga pagsubok na nararamdaman natin. Bishay'in min al-khawf, yung pagkatakot natin. Wal-ju', ang pagkagutom. Wa naqsim min al-amwal, ang pagkawalan ng ating mga ari-arian, ang mga pamilya natin, ang ating mga mahal sa buhay. Darating itong mga pagsubok na ito sa atin. Ngunit ganun pa man, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa bashiris sabirin, bigyan mo ng magandang balita ang mga taong may pagtitiis, may sabar kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sino ba itong mga taong ito na binabanggit ni Allah, na mga taong matiisin, ang mga taong may sabar, ang mga taong mapagbatiis? Alladhina idha asabatum musibah, na kapag dumating sa kanila ang mga bagay na hindi nila hinahangad, ang mga musibang, mga pagsubok nito, kanilang babanggitin sa kanilang sarili, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunay ngang kami ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna ilaihi raji'un, at tunay ngang kami ay babalik din kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa gayon ay matumbasan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain namin, ang mga pagtitiis namin na ito. Unang-una sa mga kabutihang dulot ng mga karamdamang ito, mga kapatid, tinuturuan tayo patungkol sa sabar, patungkol sa pagtitiis. Pangalawa sa mga kadahilanan kung bakit may karamdaman nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala, innaha sababun fi takfir al-khataya wa dhunub. Pangalawa sa mga kadahilanan, ito ay dahilan upang burahin ni Allah ta'ala, upang patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kamalian at ang ating mga kasalanan, mga kapatid. May mga pagkakasala tayo, parehas naman na nararamdaman natin o di kaya alam natin ang ating mga pagkakasala o di kaya hindi natin sinasadya ang mga bagay nito. Likas na sa mga angkan ni Adan, sa mga anak ni Adan na nagkakamali at nagkakasala. Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, kullu bani Adam khatta'un, ang lahat ng mga angkan ni Adan, ang mga anak ni Adan, sila ay lahat na nagkakamali.
Lahat tayo ay nagkakaroon ng kamalian, lahat tayo ay nagkakasala at nakakalimutan natin ang ating araw ng paghukom. Nakakalimutan natin na kung isang araw, balang araw, bawat isa sa atin ay uuwi sa kanyang libingan at siya'y lilitisin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakaligtaan at nakakalimutan natin yun. Kaya madali para sa atin ang gumawa ng mga kasalanan. Ngunit, ito pa man ay sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul khata'in at tawabun. Ang pinakamainam at ang pinakamabuti sa mga tao nagkakasala at nagkakamali at tawabun, ang mga taong laging nanunumbalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga paraan, isa sa mga kadahilanan kung bakit meron itong mga karamdaman na ito upang sa gayon ay maibsan, mawala ang kasalanan ng mga taong ito. Bago pa man sila umuwi sa kabilang buhay, bago pa man sila litisin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nalinis na nila ang kanilang mga sarili mula sa kanilang mga pagkakamali. Sabi ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang salaysay, la yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi min khati'atin. Pakinggan natin itong binabanggit ni Propeta Muhammad SAW. Patuloy ang mga pagsubok na bumababa sa isang manampalataya, maging lalaki man ito, maging babae man. Maging mayaman man siya o maging mahirap man. Patuloy at patuloy habang siya'y nabubuhay, nagpapadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pagsubok na ito. Sa kanyang sarili, unang-una. Sa kanyang mga anak. Sa kanyang ari-arian. Sa mga bagay na siyang may koneksyon sa kanya. Hanggang sa araw na makikita niya na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa araw na makakasalubong niya na si Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma alayhi min khati'atin, at wala na siyang mga kasalanang ililitisin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil bakit? Pinagbayaran niya nito mula nung nasa mundo pa lamang siya, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Ito yung mga kadahilanan. Pangalawang kadahilanan na hindi ibig sabihin na kapag may mga karamdaman na nagpababa si Allah subhanahu wa ta'ala, maaring sabihin ng tao na ito ay parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tama, parusa, pero sa mga taong may panampalataya kay Allah, mga taong sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, nababayaran, napapatawad ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga karamdaman ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Ito yung mga kadahilanan. Pangalawa, ito ay binanggit sa atin ng ating tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo sa mga kadahilanan kung bakit may mga karamdaman, mga kapatid. Sabi ng mga scholars natin, innaha tuktabu bihal hasanat wa turfa'u bihad darajat. Pangatlo sa mga kadahilanan kung bakit may mga karamdaman, nakakaranas ang tao ng mga karamdaman, ito ay ang kadahilanan, ang mga karamdaman ito upang isulat sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabutihan ang mga bagay nito at turfa'u bihad darajat, at iaangat ni Allah ta'ala ang ating mga antas sa araw ng paghukom. Isusulat sa atin at igagawad sa atin ni Allah ta'ala na bawat karamdaman, bawat sakit, ito ay isusulat na bilang kabutihan sa atin, at pagkatapos ay itataas, iaangat ni Allah ang ating ang ating mga antas sa araw ng paghukom, partikular na. Ngunit may mga kalakip na mga kondisyones ito. Hada in sabaral abdu, kapag halimbawang ito ay pinagtiisan ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa salaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ma min muslimin yushaku shawkatan fama fawqaha illa kataballahu biha darajatan wa muhiyat anhu biha khati'atan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ni isa man sa mga Muslim, wala ni isa man sa mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay natinikan, nagkasugat siya sa pamagitan ng tinik, kahit na maliit na tinik lamang, na kahit na napigtas lamang ang kanyang tsinelas, subhanallah, na kahit anumang mga bagay na mga pagsubok na ipinarating sa kanya, na tumama sa kanya, na dumapo sa kanya, famahu fawqaha, at lalong-lalo na kapag ito ay mas malaki pa, mas higit pa,
illa kataballahu biha darajatan, maliban sa isusulat sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na itataas ang kanyang antas, at may kalakip pa doon, muhiyat anhu biha khati'atan, at pagkatapos ay buburahin pa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kamalian. Ito yung mga kabutihan na dulot ng mga karamdaman na ito, mga kapatid, na mga sakit nito na dumarating sa atin. At bilang panghuli sa mga kadahilanan kung bakit may mga karamdaman, annaha min asbabi dukhulil jannati. Annaha min asbabi dukhulil jannati. Isa sa mga kadahilanan kung bakit may mga karamdaman, at ito yung pinaka-rurok na tagumpay na makukuha ng tao. Ito yung pinaka-hinahangad ng karamihan sa atin. Ito yung pinaka-hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang bawat tao na kapag siya'y nagdarasal, na kung saan ang mga tao ay nagtataimtim na nagdarasal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanging hiling namang nila kay Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamarating, ang pinakarurok ng tagumpay, at ito yung makakapasok ang bawat isa sa loob ng paraiso. Amin ya Rabbal Alamin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang salaysay, ang banggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinabababa niya ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pag binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel, at sasabihin niya sa kanyang mga anghel na kunin ang dalawang pinakamamahal na bagay sa bawat alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung dalawang mata ng isang nagngangalang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang dalawang pinakamamahal, na ito ang kanyang mata, ito ang kanyang paningin. Ang paningin, isa ito sa mga biyayang ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na kapag ito'y kinuhang muli at binawi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang nagngangalang alipin ni Allah, ito ay karamdaman. Ito ay magiging isang bagay na siguro maaring sabihin natin is magkukulang na ang kanyang buhay. Wala nang saysay ang kanyang pamumuhay, dahil bakit? Hindi na siya makakakita ng mga bagay na kaya niyang o ibig niyang tingnan. Anong sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag inutusan niya ang kanyang mga anghel, na kapag kinuha, binawi ni Allah ta'ala ang isa sa mga mahalagang bagay, ang paningin ng tao, na kapag ito'y kinuha niya at babanggitin ng anghel, O Allah, ang isang alipin mo na ito, na binawi mo ang kanyang paningin, ang sinabi niya ay alhamdulillah, ang binanggit niya ay pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, banu lahu, ibnu lahu baytan fil jannah. Magtatag kayo, gawan nyo siya ng bahay sa loob ng paraiso, at sabihin nyo, o di kaya ibigay nyo ang pangalang ito, ng pangalan ng paraiso na ito, al-Baytul Hamd, pangalan na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bahay na panananginan, bahay na pagpupuri, dahil ito ay ibibigay ni Allah at igagawad niya sa mga taong nagtiis, at ang maging kabayaran dito ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon ni Propeta Muhammad alaihi salatu wassalam, mayroong isang babae na maitim, isang babae na walang antas sa lipunan, walang antas sa lipunan, wala siyang halaga sa paningin ng mga tao, ngunit ganun na ang kanyang kalagayan, ganun niya ang kanyang estado, ay pinandalhan pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang karamdaman. Karamdaman na kung saan ito ay nanginginig ang kanyang katawan, nawawala ang kanyang tamang kaisipan, at sa ibang salaysay pa, ito ay sumasanib sa kanya ang mga jino, di kaya mga engkanto. Innal mar'ata allati tasra wa tatakashaf. Sabi ng isang nagsalaysay na ang isang babae sa panahon ni Propeta Muhammad alaihi salatu wassalam, nanginginig ang kanyang katawan, nagkakaroon siya ng epilepsy, at pagkatapos ay nahuhubaran pa ang kanyang damit, at nakikita ang kanyang mga masisilang bahagi, masisilang parte ng kanyang katawan na hindi dapat makita ng kapwa niya. Dumating siya kay Propeta Muhammad alaihi salatu wassalam at sinabi niya ang kanyang karamdaman. Sabi niya, Ya Rasulullah, inni asra wa atakashaf. Sabi niya, O Propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, ako ay
may karamdaman na kung saan kapag ang karamdaman ko nito ay darating sa akin, hindi ko na mamalayan ang aking sarili at nabubuksan pa na nakikita ang mga sasilang parte ng aking katawan na dapat hindi makita. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, binigyan siya ng dalawang option, binigyan siya ng dalawang pagpipilian. Sabi ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam sa kanya, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afik. Dalawang bagay, pumili ka. Ang unang gagawin sa iyo, ang una ay kapag nagtiis ka at ibibigay sa iyo, igagawad sa iyo ni Allah Ta'ala ang paraiso, o di kaya ay pwede kang pumili na mananalangin ako kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hinihiling ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na mawala ang iyong karamdaman. Walang pag-atubiling pagkasabi ng babaeng ito, sabi niya, Ya Rasulullah, asbir. Ya Rasulullah, asbir. Ya Rasulullah, asbir. O propeta ni Allah, ako'y magtiis na lamang at hinahangad ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang paraiso. At pagkatapos sinabi ng babaeng ito, Ya Rasulullah, ud'ullaha alla atakasyaf. O Allah, o propeta ni Allah, hilingin mo lang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag dumating ng sakit ko na ito, dumating ng karamdaman ko na ito, ay hindi ako mawalan ng ulirat at hindi ako mahubaran at pagkatapos ay hindi makita ang aking masiselang parte ng katawan. Umiling si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsabar ang taong ito, siya ay magtiis kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at igagawad sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang paraiso, at upang sa gayon ay hindi makita ng mga tao ang kanyang masiselang parte ng kanyang katawan, mga kapatid. Ang pinakahuli, ang pinakapunto ng salita natin, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, ang mga karamdamang ito na siyang dumarating sa atin, hindi ito bagkus parusa, hindi ito pagsubok na walang kalakip na kabutihan. Bagkus may mga kabutihan ito na samot-sari na hindi natin alam, mga hikmah, ang mga wisdom kung bakit may mga pagsubok na ito, may mga karamdamang ibinababa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Maaring sabihin natin na tayo ay magkaparehas pati ng mga hindi nananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit hinahangad natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na may mas malaki gantimpala, na may mas malaking kabutihan na hindi hinahangad ng mga silang walang pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid. Kaya ang mga karamdamang ito, hindi natin hinihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo na nito. Hindi natin hinihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag dumating ito sa atin ay mawawala tayo sa panampalataya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagkus, ang hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag may mga ipinadala si Allah Subhanahu wa Ta'ala, may mga pinadako si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ng mga karamdaman, hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway mapagtiisan natin ito at naway bigyan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng lakas upang maghangad tayo ng mas higit na kabutihan dito sa mundo at lalo na sa kabilang buhay, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang po ang salaysay natin at hinihiling natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga magagandang pangalan at sa kanyang mga matataas na katangian na naway bigyan tayo ng kabutihan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga panalangin na hinihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa ating mga a'mal, sa ating mga gawaing mabubuti na naway bigyan tayo ng lakas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang makaharap natin itong mga pagsubok natin na ito na mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanging kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang lahat ng pupupurit pasasalamat. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.